Hawak na ng otoridad ang 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist na si Kent Carpenter. Saksi, si June Veneracion. Napaiyak ang live-in partner ng American marine biologist na si Kent Carpenter nang makaharap ang isa sa mga naaresto kagabi na suspect sa panloloob at pagpatay sa kanyang kinakasama. Positibo niyang kinilala ang suspect na si alias JF na hindi lang nanloob, nang gahasa pa aniya sa kanya. Ano yung mga sunod niyo, balay? Magmamay ka nung Nilirik na ako. Kasi ang ngalan mo? Ngalan mo? Sabihin mo kanina, hindi ko ilang ka lang. Ayon sa Philippine National Police o PNP, si alias JF ay nagtrabaho dati sa bahay na mag-live-in. Kaya pamilyar sa pasikot-sikot ng bahay ni Carpenter sa Sibulan, Negros Oriental na pinasok niya at mga kasama noong July 12. So, all indicators as of this time point to the fact na this is just a robbery gone wrong. Plan po talaga. Talagang nanakaw. So we're still verifying why they killed yung ating pong American marine biologist. Unang naaresto kagabi sa hot pursuit operation ng PNP sa Sibulan, Negros Oriental, ang gunman na si alias MO. Pero walang nakuha sa kanyang baril. Hindi pa rin nare-recover ang pera at gamit na nakuha sa panloloob. Kaninang madaling araw, sumuko naman ang isang nagsilbing lookout. Pinaghahanap pa ang isang suspect na kasamang pumasok sa bahay ni Carpenter. Yung isang hinahanap, hindi pa natin masyadong pero they told us, ito pong mga naaresto na natin, na nandun daw po yung barel at nandun ang mga nakulimbat o mga nanakaw po nilang mga gamit. Sabi ng PNP, nagtuturo sa isang universidad sa Dumaguete si Carpenter. Bilang isang marine biologist, tinukoy niya ang Verde Island Passage sa pagitan ng Southern Luzon at Mindoro bilang Center of Marine Biodiversity at nagsulong na protektahan ito. Kabilang din si Carpenter sa tumistigo para sa arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Ngayong nasa police custody na ang 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter. Lumilinaw na ngayon na walang kinalaman sa krimen ang kanyang live-in partner at kapatid nito. Nauna nang itinuring ng Negros Oriental Police na persons of interest o POI ang magkapatid. As of now, sinasabi nga natin medyo lumalayo na dun sa anggulo na they were involved, and they were, especially the live-in partner, was very instrumental in identifying itong ating mga suspects. Masakit na nga maituring na POI na pagdudahan pa ang pahayag ng live-in partner ni Carpenter na nirape siya. Ito'y matapos sabihin kahapon ng Negros Oriental Police na negatibo ang resulta ng full vaginal swab sa biktima. Yun pala, hindi naman conclusive ang resulta. I received the report from the provincial director. Tinanong rin po natin ito sa kanya. It turns out that the report he received initially ay galing lang po sa health officer ng Sibulan. So it was not, it was properly done, but it was not the complete rape kit or rape evaluation or assessment, examination na nagawa. Sabi ng PNP, nakatakdang dumating sa Pilipinas ang pamilya ni Carpenter para kunin ang kanyang mga labi. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Nahit and run ng truck ang isang babae sa Maynila. May hinahabol raw na jeep ang biktima nang bigla siyang nahagip at pumailalim sa truck. Saksi, si Bea Pinlac. Bumarurot ang pampasaherong jeep na yan patawid ng Osmeña Highway sa Maynila. Pasado 2:00 ng madaling araw kanina, kita ang isang lalaki na nakahabol pang makasampa sa jeep. Ang isang babaeng nakasunod sa kanya, hindi na nakaabot sa jeep at nahagip ng truck. Pumailalim ang babae sa truck at naiwang nakahandusay sa kalsada. Ang truck, nagdire-diretso lang ang takbo. Sugatan ng 28 anyos na babae na agad dinala sa ospital. Batay sa investigasyon ng pulisya, pinagtripan umano ng grupo ng nabanggang babae ang driver ng jeep. Nakursunadahan lang siya habang nakahinto yung kanyang sasakyan doon. So sa takot niya, pinaharurot niya yung kanyang jeep kahit na naka-red light pa. At ito namang biktima natin, humahabol na makasakay doon sa jeep at makasama doon sa mga grupo niya. Kaya lang, dahil nga sa Osmeña Highway,
green light o nakago, yung signal light, dire-diretso yung truck, hindi siya napansin. Pinaghahanapan ng pulisya ang driver ng truck na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries. May nabangga siya. Hindi natin alam bakit hindi siya tumigil. Abandoning one's victim yun. Di ba dapat tumigil ka? Ang dalawang lalaking 18 anyos na kagrupo umano ng biktima, inireklamo rin ng jeepney driver. Sila yung sumakay. Ang reklamo naman sa kanila ay sinaktan nila yung driver ng jeepney at saka yung kasama niya. Kaya mahaharap ito sa kasong physical injury. Tukoy na ng pulisya ang dalawa. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Ako si Bea Penlac, ang inyong saksi. Bibigyan po ng 2,000 pisong cash assistance ang mga benepisyaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program o Walang Gutom Program. Sa ilalim po yan ang pinalawig ng Uplift Assistance Program na inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag tulong daw ito sa gitna ng mahal na presyo ng langis, dala ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Sa ilalim din ng programa, bibigyan ng 2,000 piso kada buwan hanggang Disyembre ang 2.5 milyong pamilyang may hirap at malapit ng maging mahirap na natukoy sa Community-Based Monitoring System. Gayun din ang 1.5 milyong manggagawa na mababa ang kita batay sa tala ng Social Security System. 12.3 billion pesos ang ilalaan sa panibagong ayuda ayon sa Malacanang. Layunin ng Uplift Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Mahigit 800 wildfires ang naitala sa Canada. Mahigit 100 dito ay indeklara ng under control. Halos 2 milyong ektarya na ang nasunog sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagkulay kahil din ang langit sa ilang lugar sa tindi ng wildfire. Nanawagan ng mga otoridad sa mga residente na iwasang lumabas dahil sa usok. Pinagpapaliwanag po ng MMDA si Special Operations Group Head Gabriel Go. Kagnay po yan sa inireklamong pagsita niya sa gurong rider na walang helmet at sa pag-post niya ng video sa kanyang personal social media account. Saksi si Mark Salazar. O teacher ka tapos wala kang helmet. Viral ang bidyong ito ni MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go nang tikitan niya ang isang guro sa road clearing operations noong Martes. Sir, baka pwede wag yun ang liyan sa ano? Kaliwa kayo. Sa ano nyo, nakakita. Blurred ka naman eh. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo. Dapat inisip nyo muna yan bago kayo gumawa ng mali. Sa kabila ng hiling na yan ng guro, ipinost pa rin ni Go ang video sa kanyang Facebook account. Kasama ang caption na, "Teacher ka po, sir, dapat ikaw ang better example sa kabataan." May mahigit 11.1 million views na ito ngayon. Bagaman may mga sumang-ayon kay Go, meron ding mga hindi natuwa sa pagtrato niya sa guro, kabilang ang ACT Teachers Party List na pinasisibak si Go. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, hindi nila kinukonsinte ang violation ng guro. Malinaw naman talaga walang helmet. Ang issue dito, hindi na dapat above the law ang sinuman. Ang issue dito, una, ay yung basic na pagrespeto dapat ng lahat ng law enforcers sa mamamayan. Whether teacher o ordinaryong mamamayan, kung may paglabag, dapat yung law enforcer may respeto sa mamamayan. At yan ang hindi pinapakita ni Mr. Go. Nilabag daw ni Go ang right to privacy ng guro. Gayon din ang direktiba ng MMDA na sa official social media accounts lamang ng MMDA pwedeng i-upload ang mga video mula sa kanilang operations. Malinaw po na binablog ni Gabriel Go ang mga operasyon ng MMDA na direktang nilalahukan niya sa kanyang personal account. So ginagawa niyang content para sa sarili niyang interes, para sa sarili niyang kasikatan, at posibleng para sa sariling monetization. Kahapon ay nag-post din si Go ng art card na nagsasabing hindi raw excuse na mga nasa academe sa pagsunod sa basic rules. Ine-expect daw sa educators ang higher standard. Ang post na ito naman ang pinalaga ng Teachers Dignity Coalition. Sa kanilang sulat sa MMDA,
Binatikos nila ang post ni Go na parang nilalahat na ang mga nasa education sector. Puna rin nila hindi naka-uniforme si Go habang nanghuhuli. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Go tungkol dito. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, kasunod ng mga natanggap na reklamo ay pinull out muna si Go sa mga clearing operation. Pinagpapaliwanag na rin daw nila si Go. Itutuloy rin daw ang violation ng guro dahil malinaw na mayroon siyang paglabag sa batas trapiko. Tungkol naman sa pagpo-post sa personal account ng kanilang empleyado, napag-usapan namin yan before pa. Pwede rin siya mag-post after namin mag-post ng activity nga sa aming official social media page. Kailangan lamang pong sumunod sa guidelines na inisyo namin, lalong-lalo na po doon nga sa panuntunan na walang demeaning na post. Nire-require ko po na i-blur yung footage ng tao. Aniya, lehitimong government operations ang mga ipinopost nila. For purposes of educating the public sa aming trabaho, sa tamang gawain, sa pagsunod sa batas trapiko. As a lawyer and as a head ng agency, pag nasa public place, hindi po subject yan, hindi na kailangan ng consent. Gayunman, ire-review daw nila ang kanilang pulisiya at posibleng kumonsulta sila sa National Privacy Commission. Nung nakaraang taon, nabatikos din si Go sa paraan ng pagsita niya sa isang pulis dahil sa nakaparadang motorsiklo sa bangketa sa tapat ng kanilang police station. Pinagpaliwanag noon si Go at inimbestigahan ng National Police Commission ang insidente. Kasunod niya na humingi ng paumanhin si Go, pero sinampahan pa rin siya ng reklamo ng sinitang pulis. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Nagbahagi po si Bea Alonzo ng ilang behind-the-scenes photos ng kanyang kasal. Ang cast at crew naman ang pagbibidahan niyang seryeng Whispers from Heaven, masayang binati ng aktres sa set. At isaksihan. Radiant at blooming si Bea Alonzo sa set ng Whispers from Heaven. May pabuke ang kanyang co-stars at staff. Sa mainit nilang pagbati matapos ang kasal ni Bea at Vincent Co. Sa kasalang Talk of the Town, si Bea mismo ang gumawa ng kanyang makeup. It just felt more personal, anya. Wala raw silang wedding photographer, kaya nag-step in ang kanyang syove Brina Secosana. Nagpasalamat din siya kay hairstylist Ayu Manaog para sa last-minute SOS. Simple lang din ang reception. Kwento ng nag-style ng venue. Wala rin silang ideya na para pala kina Bea at Vincent ang event. Kita rin sa snaps ng artist at fashion illustrator na si Pete Rich na piling tao lang ang nakasama sa dinner. Ang wedding cake, 3,000 pesos ang halaga. Red velvet, vanilla, and chocolate. We use French butter dun sa buttercream frosting namin. Alam mo ba na para sa kanila? Actually, wala. So, when yung lumabas ng cake order na to, parang regular cake order lang siya. So, parang sinabi na, we need a simple cake today. Tapos nag-send lang sila ng photo na gagayahin namin. Ayon sa isang relationship expert, sa panahon ngayon, dumarami ang mga couple na naghahanap ng simple at intimate na celebration. Siguro nanggaling din to sa dahil sa COVID, maraming COVID weddings noon. Biglang nalaman ng tao, pwede palang 3 lang kami. Yung simplified wedding simplified wedding. Kasama sa factors ang pagiging busy. Meron ding nagtitipid. Hindi kailangan gumastos ng malaki. Para noon, pwedeng i-save yung pera para doon sa mga, for the married life already. Yes. And of course, to get away from the stress, from the family dynamics, and focus, magaling sa kanila, focus on each other, on the marriage and intimacy. Anya, it's the marriage, not the wedding. Yung focus on the vows and the meaning of the marriage, no? So that is really good. Ako, si Aubrey Carampel, ang inyong saksi.